flooding system yung aming ginagawang araw. Umpisahan natin sa napakamabuting gawain. So umpisahan natin ang ating vlog at ang ating araw sa pagbasa ng scripture ng Word of God. So pinapakita ng Bible kung gaano niya iniibig ang mga tao, lahat na naninirahan dito sa mundo. So, kaya nga sinasabi ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig. So tayo, tinuturuan din ng Bible kung paano tayo umibig sa ating kapwa. Sabi ng Mateo chapter 5 verse 45, sabi doon, pinasisikat niya ang araw para sa mabubuti at sa masasama. Pinauulan niya rin ng ulan para din sa mabuti at sa masasama. Imagine, kahit tayo ay mabuti o masama, ay minamahal tayo ng Diyos. Binibigyan niya pa rin yung ating mga pangangailangan. Kaya nga, walang magtatangi kung sa paningin ng bawat isa ay mabuti siya. So, nasabi ng Biblia, Romans chapter 3 verse 10, sabi doon, walang matuwid sa Panginoon Diyos, wala kahit isa. Kaya lamang tayo pinaging banal, kaya sinasabi doon, pinasisikat niya ang araw para sa mga mabubuti. Ito yung mga taong tumanggap sa Panginoong Kristo, at doon nagkaroon ng kabanalan sa Panginoon Diyos ng isang tao. So, meaning, hindi pa rin sa ating galing ang mabubuting gawa natin. Ito ay nagmula pa rin sa Diyos. Ayun. At kung babalikan po natin yung verse 44, sinasabi doon, ibigin mo ang iyong kaaway at idalangin mo ang nagsisirusig sa inyo on gumagawa ng masama sa iyo, idadalangin daw natin. So, andun pa rin yung pag-ibig. Sabi ng verse 44, balikan niyo po yun sa Matthew chapter 5 verse 44. Tinuturuan din tayo doon na bagamat tayo ay merong kasamaan ng loob, nagiging kaaway, so tinuturuan tayo kung paano umibig at tinuturuan tayo kung paano sila idalangin. So, andun pa rin yung pag-ibig. Worst scenario kasi kapag tayo ay walang pag-ibig sa ating puso, very critical po yung ating puso dyan. At alam naman natin, sabi nga ng karamihan, laughter is the best medicine. So kapag tayo ay umiibig sa ating kapwa, lagi tayong masaya. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun nga po ano? So ang Diyos po ay walang pinipili sa atin. Wala po siyang tinatangi. Pinapaulan niya at pinapasikat ang araw para sa lahat ng mga tao, mabuti man ito o masama. Okay? So ngayon, let's proceed to our continuation do sa ating topic kahapon, kung saan pinakita natin kung saan nanggagaling yung ating tubig. So and now, ay magbibilig naman ako sa mga tanim nating lettuce. So dito mga kasaka, ayan, nakikita nyo dyan ay one more week ay pwede na nating i-harvest ang lettuce na to. So basa pa naman yung lupa niya dahil kahapon ay nagdilig ako dito. So gusto ko lang i-share sa inyo, during daytime kasi from 8 AM patulad niya, magbubukas na naman kami ng tubig from 8 AM to ayan, from 8 AM to minsan 8 to 1 PM, 8 AM to 1 PM nagpapaandar kami ng motor na yon. So yung motor na yon, pinapump out niya yung tubig doon sa ating mga fish tank. So yung fish tank naman, doon naman kami nagkakaroon ng reservoir para dumaan sa pipe na to at idilig. So yun yung gagawin natin ngayon. Magbubukas tayo doon sa kanyang outlet doon sa may fish tank, and then diretso na yan dito sa ating lettuce. Tara! Ito mga kasaka, ito yung bulb, o-open natin yan. Ito yung outlet para sa draining ng ating fish tank. So o-open lang natin yan. Ayan.
Ayun. So ayan. Yan yung tubig. So napakadali. Ayan. So 2-inch pipe para mas mabilis tayo makapag-flooding. So flooding system yung aming ginagawang watering sa aming mga plants. So sa lettuce. So and then ayan. Tapos siya nga pala mga kasaka, dahil sobrang init, alas 7 pa lang pasado ay tarik na ang araw dahil nasa summer season tayo ngayon, ay mabilis ang pagtaas ng araw, no? Ayan mga kasaka, kita nyo ang tubig ay ayan. Ganda na, siguro 1 more week ay pwede na nating tikman ng ating lettuce. So ayan. At ngayon umaga ay magdidilig kami ng mga tanim namin dito sa front yard. So ito, mga 9 AM namin ito bubuksan kasi kailangan muna namin gamitin yung aming 1/2 horsepower na pandilig namin. So ito, didiligin natin to lahat yan kasi puro puno po ito ng tanim na kamote, talbusan. So imagine mga kasolar, mga kasaka, ang ating solar ay 7 AM pa lang ay meron na siyang harvest na pagantong summer, nasa 400 plus watts. So ang 1 horsepower ay kaya niya ng paandarin generating coming from sun. So mataas yung ating araw ngayon. So yun yung araw. So napakaganda, ang tama niya sa solar panel kasi yung bubong namin yun nandito sa side na to, yung solar panel, kaya immediately sa umaga adapted na agad niya yung sikat ng araw. So yan. Ayun, bubuksan ko yung water pump mga kasa. So itong mga kasaka ay galing pa rin to dun sa ating fish tank. So ito yung valve. So open ko lang to para inlet dito para sa ating water pump na medya. So saksak natin dito. And then napakalibilis mga kasaka, papadali yung ating pagwa-watering. So meron naman kami ditong rainbird na pwedeng i-install, kaya lang ginagamit lamang namin yung kapag very fully ang aming schedule ng gawain dito sa farm. But kapag naman meron kaming maraming oras, so mano-mano, kasi mas nagiging efficient po yung paggamit natin ng tubig pag mano-mano, unlike sa gumagamit tayo ng rainbird kasi yun ay stable yun in one place. So kung ano lang yung kaya niyang abutin ng kanyang range ng talsik ng tubig ay hanggang dun lamang. Unlike dito, talaga na ma-maximize natin yung area para madiligan.
So yan, napakabilis. Kaya pala mga kasaka, baka tinatanong nyo, bakit kamuting talbusan? Pag ganitong summer kasi, pag ganitong nasa highland area, so kung mga katulad ng mga fruiting veggies ang ating itatanim, katulad ng talong, ito ay mataas consumption ng tubig. So hindi tayo makapagpalaki ng bunga ng talong kapag walang enough na nasusupply natin tubig. Unlike dito sa talbos, kahit ganyan basa-basa lang, bunga agad, natalbos siya, at yung talbos dito ang ating binibenta. Ang isa sa maganda mga kasaka sa solar ay clean energy ito. At the same time, yung katulad niyan, may water pump tayo at nagagamit natin sa ating farm, yung tubig, yung mga water pump na papaandar natin ng libre. Yung ginagamitan ng electricity coming from distribution utility or mga Meralco, Leco, Batelec, yung mga ganyang distribution utility. So ito 100% powered by the solar o renewable energy, clean energy. So ayan, I promote na kapag talagang may budget kayo at kaya nyo magpa-install ng ganitong system, bukod sa reliable, kasi nga dito sa Pilipinas ay we have only 2 seasons ng climate. So we have raining season and summer season. Unlike sa mga kalahatig nating bansa, meron silang mga winter, meron silang autumn and fall. So sa mga panahong yan ay tago ang sikat ng araw o hindi ganun kasikat ang araw. Kaya mapalad tayo nasa Pilipinas na kahit tag-ulan, sumisikat pa rin ang araw at mahalaki pa rin na harvest. So kaya napaka-reliable talaga na tayo ay gumamit ng solar dito sa ating bansa, kasi we have tropical countries na sadyang madalas na tirik ang sikat ng araw. Alam naman natin pag sinabing solar energy, ito ay nag-generate ng electricity coming from the sun. So kaya reliable talaga dito sa Pilipinas na mag-install ka ng solar if you have enough budget para makapagpa-install. So ayan, napakaganda. Mapapaganda mo yung halaman mo, at the same time libre na yung kuryente mo. At isa pa nga sa dahilan, dahil nasa tropical country tayo, ay mainit. And during summer, kailangan natin yan, lalo na kung may mga bata tayo at matanda. Gusto natin nasa malamig na area tayo. So ito, nakakatulong to para mapababa yung ating electricity paggagamit ng lalo na aircon. So summer, talagang kailangan natin gumamit ng aircon para kung may makasama tayong matanda o mga bata, so hindi sila prone sa sobrang init na nagdudulot naman ng stroke sa mga matatanda. Okay. So ayan, yung advantage natin unlike sa ibang countries. Ayun mga saka. So I hope na nagustuhan niyo ang ating update at vlogs tungkol sa ating renewable energy, at the same time yung water supply ng ating farm. So ayan, so libre na ang kuryente at nakakatulong ka pa sa ating
pagpoproduce ng emission sa ating nature, no? So ayun, my name is Joel Albert Bueno. Kung nagustuhan mo itong ating vlog, ay pahingi naman kami ng like at para naman mapapansin ni YouTube yung ating YouTube, para mas marami pang makapanood ng ating video sharing dito sa ating YouTube channel, no? So muli, ako po si Joel Albert Bueno, ang inyong kasaka at kasakasama tungo sa maunlad na agrikultura. Keep safe po. God bless mga kasaka.